Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awarding for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, tuwing Agosto 6 hanggang 12, ipinagdiriwang natin ang National Hospital Week upang itaguyod ang kaalaman sa mga programang pangkalusugan ng mga ospital bilang mga sentro po ng maayos na kalusugan sa bansa. Usapin tungkol sa dietary service ang ating episode ngayong tanghali mga kasama. Dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 5. Ako po si Rod Marcelino. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan. Magandang hapon mga kaibigan. Isa na namang informative afternoon ang ating pagsasaluhan sa pangunguna of course ng ating ninang sa wastong nutrisyon at mabuting kalusugan. Ang Executive Director po ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Ma'am Bernie. Oy, magandang hapon din sa Rod at sa ating mga loyal listeners. Pero ay, sorry. Ayun. Magandang hapon din sa tayo ulit. Okay, magandang hapon din sa Rod at of course sa ating mga loyal listeners. Although ngayon ay hayaan mo muna akong bumati sa Sige ating po. mga magiging, kasi future pa. Ngayon sila unang makikinig. Aba. Magiging loyal listeners. Kahapon kasi galing kami sa 2 days kami sa barangay Maharlika East ng Tagaytay City. Malapit lang ito dun sa Summit Ridge ng ng Robinsons. Bago dumating ng Robinsons, dun kakanan ka ng konti. Oo, at nag-evaluate kami ng kanilang candidate actually ng Region 4A ng Calabarzon para sa National Outstanding BNS. Yung kanilang barangay nutrition scholar na si Efigenia Javier ay in-evaluate ng National Evaluation Team. At ang nag-asikaso sa amin, syempre mula sa city ay ang ating city mayor na si Ma'am Agnes Tolentino. Tumulong din ang ating Nutrition Action Officer, Engineer Emilma Pelio, at ang ating CNPC na si Mayet Dohelio. At inasikaso tayong maigi. Napadali yung actually yung pag-evaluate namin, usually mahirap pero dahil sa suporta ng buong barangay, barangay So, napabilis council, siya. Napadali. Walang umiyak. Wow. Kaya bigyan natin sila ng isang kaya binabati ko po ang ating punong barangay Joel Tibayan, si Mr. Joel Tibayan, at lahat po ng miyembro ng Barangay Council at miyembro ng Barangay Nutrition Committee. Magandang umaga po, ay magandang tanghali po sa inyong lahat. Siyempre, ang nakasama ko rin doon, maliban sa NNC na si Miss Ellen Abelia, dalawa pang tagaibang ahensya, si Lita Orbillo ng Family Health Office ng Department of Health kasama ng National Evaluation Team, at si Clark Neil Apuntar ng Council for the Welfare of Children, ang ating Regional Nutrition Program Coordinator na si Miss Karen Santiago na nagse-celebrate ng birthday niya today ay kasama. Oo. So maraming salamat sa lahat ng suporta ng mga taong ito dahil napadali at napabilis ang aming evaluation team. Sabi ko nga, walang umiyak. Lahat masaya. Good luck ha, good luck. Okay, so tama naman Rod ang nabanggit mo kanina. Noong 1993 pa nga nagsimula yung ating taunang observance ng National Hospital Week na itinakda sa bisa ng Presidential Proclamation number 181. Ang isang linggong selebrasyon ay pagkakataon upang may pakita yung mga pagpupunyaging nagtataguyod sa kalusugan ng mga Filipino. Abay, marami-rami po yan, ma'am.
tiyak kulang po yung Oo, kalahating oras maraming natin. departamento ang ospital. Kaya pumili tayo ng isang particular na pagtutuunan ng pansin at ito nga yung dietary service. Katulad din po ba yan, ma'am, sa yung tinatawag nilang hospital food service? Ayan, siguro Opo. dahil hindi ako practitioner, mabuti tanungin na natin ng Ating ating bisita. guest resource Ayun. person. Walang iba kundi si Miss Mary, si Miss Mary Lailani Tabilin Mayola, nutritionist dietitian ng Nutrition and Dietetics Division ng National Kidney and Transplant Institute. Good afternoon, Miss Mayola or Miss Lance, at welcome sa radyo mo sa Nutrition. Good afternoon po, Asik Bernie. Usog natin ng konti para marinig ka. Okay. So, good afternoon po, Asik Bernie and Rod. Okay, welcome sa radyo mo sa Welcome po sa Nutrition. radyo mo sa Nutrition. Kaya nang sinasabi ko nga sa intro ko kanina, informative ang ating talakayan, ang ating episode ngayong hapon dahil ang daming nagtatanong, bakit nga ba walang lasa? At saka Yung mga pagkain sa ospital. hindi Opo. madalas mapakinggan sa radyo, sa ere. Tama Yung po, ma'am. tungkol sa departamentong dietary service. Correct, oo. Kaya bigyan natin ng tuon ngayon yan. Sige. So, eto na po yung sagot sa mga katanungan nila Oo, ngayong oo. hapon. So, unang tanong natin kay ma'am, ano po ba yung dietary service ng ospital po? Ano yung pagkakaiba nito, no, kung mayroon man, ma'am, sa food service? Okay. So, ang dietary, ito po ang paghahati ng pangkalusugang pangangalaga sa pamamagitan ng pagkain at nasa kasalukuyang kondisyon ng kalusugan ng isang pasyente. Inuumpisahan po ito from pagpili ng mga ingredients o yung mga raw materials, pagluto ng pagkain ayon doon sa diet na prescribed ng doktor. Nagbibigay rin po ng impormasyon ang dietary tungkol po sa nutrisyon hindi lamang sa pasyente kundi po sa mga co-workers sa ospital at sa mga ibang tao na maaaring sa pamamagitan ng diet counseling or lectures. Ngayon po, ang pagkakaiba naman po sa food service nito, ang food service ay art and science ng pagplano, paghanda, pagluto at pagsisilbi ng quality meals rin naman po, pero mas marami siya kumpara sa hinahain natin sa pamilya. So, more on regular diets lang po ito. Unlike po dun sa dietary service, yung mga ibinibigay pong diet dito, may regular diet tapos may modified or therapeutic diet. Okay. Ang tanong kanina ni Rod, bakit daw walang lasa? Yun ba yung Oo, opo. general characteristic ng pagkaing ospital? Tama ba yun? Tama ba yung perception na yun? Maaari po kasing maalot lang po talaga sila magtimpla, pero generally speaking, may lasa naman po. Maaaring depende lang po yun sa order or diet na pinescribe ng doktor. Palagay ko, Rod, yung nagsasabi ng walang lasa, yung bantay. Kasi Sino siyang po? kumakain sa Oo. pagkain ng may Ma'am ng Lance, pasyente, sino ba yung mga kwalipikadong mamahala at mag-operate ng dietary service? Kahit ba sino lang? Pwede? Hindi po, ma'am. Oo, Mga sino-sino? registered nutritionist dietitian, alinsunod po sa provision ng PD 1286. So, lahat po yun, mga lisensyado po talagang dietitian. Lisensyado meaning nag-aral. Nag-aral po ng 4-year course, tapos nag-take po ng licensure examination sa PRC. Pumasa. Hindi pwede yung, pagka hindi ka pumasa, hindi ka pwedeng maging Hindi po. no? Lalo na kung head ng dietary Opo. service. Ano bang itsura ngayon? Ano bang mga serbisyo meron ang isang dietary department sa isang ospital, Ma'am So, Lance? marami po ito. Pero, ano lang natin Sige, sa maikli. i-capsulize mo lang. So, naglalaan po, nagsisilbi ng balanse, ligtas, masustansya, masarap, at kaaya-ayang pagkain na naayon sa budget. Isinasakutuparan po ang prescribed na diet in coordination po sa nutrition support team. Yan po yung mga doktor, mga nurses, or kung sino pong iba pong makakaparehas pa namin. Nagbibigay rin po kami ng dietary advice at edukasyon sa nutrisyon sa mga pasyenteng ganun din sa mga nutrition and dietetics personnel and other related fields. Nagsasagawa rin po kami ng research and development sa larangan ng nutrisyon.
itinataguyod rin po namin at ipinagpapatuloy ang koordinasyon sa ibang departamento ng ospital para po sa pangangalaga ng pasyente. Pagka umiikot ang team or yung halimbawa may pasyente kayo na Apo. kailangan puntahan ng doktor, kasama ba ang nutrition or dietary service personnel dun sa team na yun na iikot? Kasama po. Pero Kasama. maaari pong hindi po kami magkakasabay na dadating sa isang kwarto. Oo. Pero kasama kayo nung team na nangangalaga sa Opo. Opo. recognized na member Opo. ng team mo. Opo. Yung sabi mo na nagbibigay din kayo ng mga kaukulang kaalaman sa mga pasyente tungkol sa kanilang diet, lalo na siguro pag uwi nila, no, pag na-discharge na. Kasama ba yung tina-target nyo rin or tinuturuan nyo rin yung mga bantay? Opo, lalo na po yun. Kasi sila po ang makakasama ng mga pasyente. Mhm. Sila po ang magche-check sa pasyente Mhm. kung ginagawa po nila yung tamang nutrisyon. Kasi naalala mo, Rod, yung isa nating episode na nabanggit ng ating doktora, I think sa hypertension yun Opo, ma'am. na nagtataka si doktor dahil sabi ng pasyente, sinusunod naman niya yung diet niya. Pero hindi bumababa yata yung mga ibang signs na hinahanap niya, no? So nalaman niya, tinutulungan pala nung bantay kumain ng mga bawal, ano? Bumibili pala sa labas. Oo. Ayun. Pero joking aside, when you said kanina na yung sa tanong ni Rod na sabi ko kanina siguro yung bantay yung meron ng ano, and you inexplain mo na ang mission ng dietary service sa ospital ay maghain ng kaaya-aya, ganun-ganun. Excuse me lang, pero may mga ospital pa na hindi kaaya-aya talaga yung pagkain nila. Siguro sa National Kidney, sa inyo siguro maganda talaga. Bakit ba kulang maganda? sa presentation yung Oo, pagkain. lalo na yung sa mga probinsya, sa mga lalawigan na ospital. Basta na lamang ilalagay sa plan. Yun na. Ano po kasi, Baka challenge silang Oo. masyado, ganun ba yun? we see to it po kasi na yung mismong pagkain, iniisip po namin na kami mismo ang pasyente. Ikaw ang kakain. Para Mm-mm. nakikita namin kung ano yung kakulangan niya, kung ano yung kailangan na i-improve sa mismong tray na niya. Mm-mm. Kasi kung mismong ako, ayoko nung presentation, lalo na ang pasyente may sakit Tama, yun. oo. Oo, kasi mga pasyente, di ba mas sensitive Oo. kaysa sa yung hindi walang sakit na person. So talagang maramdamin yun eh. So isang tingin pa lang niya ay ayaw na siguro o magpapabili na lang sa labas. At Magpapa-cater. tuloy Sa talagang mayaman. mararamdaman Pero niya na may nabanggit- sakit siya. Oo, pag tsaka kulang pero sa presentation. yung mga senior at tsaka head dietitian, yung ba nakakalabas sa ibang ospital? Apo. Nakakapasyal. And Apo. nagkukumpara ba sila? Yes, Nag-aaral-aral? ma'am. Yes, So, ma'am. anong tingin mo? Yung napag-aralan mo, nasa school, kasi mukhang bata ka pa, Ma'am Lance eh. Hindi na po. Ilang taon na ba ikaw sa service? 6 years na po Okay. ako sa National Okay, Kidney. so meron ka ba nakitang pagbabago sa dietary service not necessarily sa National Kidney but sa ibang ospital in terms of diet prep? Nung ako po ay nag-aaral pa lang, hindi ganun ka nabibigyan ng pansin ang nutrition and dietetics Mhm. pagdating po sa paghahanda ng pagkain. Mhm. Hindi nila ine-emphasize ng mga doktor na sundin talaga yung diet. Although may mga doctors rin naman po na naniniwala sa diet. Sa na role ng diet, na sa makakatulong treatment. Sa, Oo, opo. oo. Ngayon po ay nakikita ko na po na talagang kasama na kami sa team Mhm. para lalong maging mabilis yung paggaling nila, ma-maintain kung meron man silang healthy lifestyle. Ganun po. Correct. Oo, kasi sa mga nabanggit ko kanina yung sa mga lalawigan, hindi naman sa namimintas tayo, pero siguro before this administration, talagang hirap yung mga lalawigan, ospital sa lalawigan dahil kulang talaga ang budget. Pero dito sa atin, meron talagang move na improvein yung facilities Apo. sa ospital at ang serbisyo at yung mga taong magbibigay ng serbisyo. Kaya kasama rin ang dietary
department sa pag-upgrade ng Opo. mga facilities na yun. Although hindi pa ako nagkakasakit, wala pa akong experience ma-hospital para malaman kung ano talaga yung pag sa patients, sa punto naman ng pasyente kung talagang may improvement. Pero binibigyang pansin yung pagre-renovate ng mga ospital, lalo na yung mga dietary, yung mga toilet, mga ganun. Plus yung mga iba pang departments. Alright, mga kasama, napaka-educational po ng ating topic, pero puputulin natin sandali para bigyan daan ang ating nutrition word for the week na therapeutic diet. Ma'am Bernie? Oo, akmang-akma kasi ang therapeutic diet po ay yung pagbabago ng regular na diet dahil iniaangkop ito sa particular na pangangailangan ng isang individual o pasyente sa ospital. So yung mga may sakit po ang binibigyan ng therapeutic diet. Yung pong modification o pagbabago ay maaaring pagkontrol sa isa o sa ilang nutrients. Pwede ring i-modify o baguhin yung texture o kaya naman ay pagbabawas o pag-aalis ng ilang uri ng pagkain na hindi makabubuti dun sa pasyente sa kanyang current na sakit or kalagayan. Ang therapeutic diet ay bahagi ng treatment ng ilang karamdaman. Ito ipiniprescribe ng isang doktor at pinamamahalaan ng isang registered nutritionist dietitian. Ayun, maraming salamat, Ma'am Bernie. Thank you Samantala, rin. mga kasama, yung mga past episodes natin ay mapapakinggan at mapapanood muli sa YouTube channel po. As ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word lang po, mga kasama, yung Radyo Mo sa Nutrisyon. At kung hindi pa po tayo friends, punta lang kayo sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon din. O kaya po ay i-follow nyo kami sa twitter.com/Radyo Nutrition naman. Isang word din po, Radyo Nutrition. I-add nyo na rin po kami sa inyong circle sa Google+. Ayun, at sa mga may katanungan dyan, kung may tanong po kayo tungkol sa ating topic, text lang po sa 0921-431-1044 para sa smart users po yan. 0927-650-6795 naman para sa mga gumagamit ng Globe. Ang ating SUN number 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. Narito naman ang ating text question of the day. 100 pesos na halaga, mga kasama, ng libreng cellphone load. Ayon ang matatanggap po ng unang 6 na texters na tama ang kanilang sagot. Ninang Bernie? Okay mga kaibigan, po ang ating text question of the day. Magbigay po ng 2 gawain ng dietary service. Napakasimple. 2 lang ang inihingi. I-text po inyong sagot sa ganitong format: full name, space, address, sagot, at isend po sa 0908-579-6898. Break muna tayo, mga kanutrisyon, at magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Makaraan lamang ang ilang reminders. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nanay, gusto mo bang malusog at hindi malnourished ang iyong anak? Maaari mo siyang pasusuhin mula pagkasilang at pakainin siya simula 6 na buwan at syempre tuloy-tuloy pa rin ang pagpapasuso mo kahit hanggang 2 taon o higit pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Say no to high blood, heart attack, at diabetes. Bawasan ang pagkahilig sa mga pagkaing masyadong maaalat, matataba, at matatamis para masigla ang daloy ng dugo at paghinga. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at ang ating pinag-uusapan kaugnay ng selebrasyon ng National Hospital Week ngayong linggo, ang paksang dietary service. At ang ating guest resource person ay walang iba kundi si Miss Mary Lailani Tabilin Mayola, isa pong nutritionist dietitian ng National Kidney and Transplant Institute. So ituloy po natin.
ang usapan natin, Miss Lance. Paano po ba nalalaman ang nararapat na diet ng isang pasyente? Initially po, ASEC, ang diet ng pasyente ay piniprescribe ng doktor. Ito yung diet na nakalagay sa diet Marunong list. sila nun? Opo. Marunong sila? Okay. Lahat Inaral talaga din nila. nila yan. Opo. Paano ba May itsura ng anong prescription niya? Anong ilalagay lang po nila yun sa chart ng anong sa example ilalagay po? lang nila Halimbawa, para mas lalong maintindihan. ordered full diet. Ordered full diet. Walang problema doon. Wala po. Oo, Or kain ng minsan kahit po na ano. ilalagay na informed dietary diet is low salt, low fat. Ganun Low po. salt, low fat. Anong sakit nun? Pagka low salt, low fat. Usually Yung- po, yung mga pine-prescribe sa mga may sakit sa puso, Mhm. may mga UTI, Aha. yung mga may sakit ang kidney. Ayun. Ganun po Low yun. salt, low fat. Oh. Opo. Tapos, okay. So, may ganung instruction si doktor Apo. dadating sa inyo. Apo. Tapos, once na nakita po namin na yun ang diet niya, ang gagawin naman po ng nutritionist, maghahanda na ng pagkain na aakma doon sa dieta na in-order ng doktor. Tapos, bibisitahin. Baka magkamali ng ang listener. Sabi mo maghahanda ng pagkain. Baka si isipin niya magluluto ka na. Ay, hindi Hindi po. maghahanda kayo nung Nung diet menu. plan po. O Opo. diet plan. Oo. So, bago po kami gumawa ng diet plan, bibisitahin po namin yung pasyente. Ia-assess po namin siya, titignan kung kamusta yung gana sa pagkain, lahat po yun. yung ilang edad, Opo. anong sakit. Tapos ganun. titignan din po namin yung mga laboratory result niya. Correct. Tapos tsaka pa lang po kami magko-compute ng diet niya. Mm-mm. Then pagkatapos po nun, i-refer po namin sa chart kung just in case na meron po kaming isa-suggest pa na diet or modification do sa diet niya. Mm-mm. So, minsan po kasi may pagkakataon na i-order ng doctor na full diet pero ang pasyente po diabetic. Mhm. So, isasuggest namin sa chart. Hindi niya napansin. Apo, Oo. isasuggest namin sa chart na kung pwede palitan for na diabetic diet kasi ma'am, iba yung diet ng regular diet sa diabetic diet. Mhm. So pag sinabing regular diet, yan po yung tinatawag na full diet or yung parang lutong bahay lang. Lutong bahay. Walang oo. restriction. Correct. Oo. Pag po naman diabetic diet, lahat naman po ay pwede, pero yung minimal lang po or walang asukal. Asukal. Walang dagdag na asukal. Opo. Oh, okay. At the same time po, tinatanggal rin po yung mga excess na fat content ng pagkain. Pag low salt naman po, lahat ng pagkain ay hindi ibig sabihin walang asin. Mhm. May asin po siya, pero mababa lang ang Limitado. pagkakatimpla. Oo. Ngayon po, Mukhang ang tama ka, Rod. Mukhang talagang walang lasa. pag po naman merong mga procedure, Mm-mm. liquid diets Ang naman procedure, po. ibig sabihin na opera or O operahan pa lang po or operahan, katatapos lang ng opera, Oo. liquid diets po yan. Yan yung mga mga tsaa-tsaa lang, Oo. gatas lang, sopas na hindi walang laman. Opo, Clear lang broth siya. or clear soup. Ngayon po, Oo. pag nakita na ng doktor na kaya na ng katawan Mhm. ng pasyente na kumain, tsaka lang po siya o-orderan ng soft diet o yung transition diet na tinatawag. Mhm. Yun po At yun. yung soft diet, hindi naman lugaw lang yun. Hindi ano? po. Pwede po Oo. tayo magbigay ng mashed squash or Oo. kalabasa, mga mashed potato, mga malalambot na tinapay, Oo. steamed fish, chicken, Yan. yan po. Pag sinabi mong soft diet, hindi ba limitado rin yung mga spices? Ano? Opo. Oo. Kasi hindi pa yun kaya Apo, ng- medyo bland po ang pagkakatimpla. Oo, yun. nun. Medyo bland. Oo. Medyo walang lasa. Sa paningin mo, yung lahat ng... so, yun na yung ipoprescribe ninyo. Yun ang iluluto ngayon sa Opo. kitchen. Opo. Hindi kayo, no? Hindi po kami Hindi. taga-pagluto. Oo. Taga-supervise Pero, po kami. yun. Yun po. So, may pagkakataon ba na hindi nagmamatch yung prepare na food para sa isang pasyente dun sa prescribe ng doktor? Opo, May nagpapalit-palit. Kasi marami rin kayong pasyente, di ba? Opo. Ganito naman po ang ginagawa namin paraan para hindi sila magkapalit-palit ng ng maibibigay or maidi-deliver na pagkain. Ang
bawat pasyente ay merong meal card. Nandun po yung pangalan nila, yung diet nila, edad nila. Tapos po, pag akyat po ng aming food service worker o yung tagahatid ng pagkain sa taas, meron po siyang checklist. Nandun din po ang pangalan ng pasyente. Listahan ng pasyente. Opo. Diet rin po niya, room number. Kakatok ang food service worker, bubuksan pinto, tapos po ay babati siya. Ano po, good morning, or kung ano pong greetings niya. Tapos siya po mismo ang magtatanong sa pasyente kung anong pangalan ng pasyente. At Kung sasabihin, gising yung pasyente, Opo. Tapos, pag sinagot po ng pasyente kung anong pangalan niya, Sa ma-verify kanya po ngayon. ng Titignan food niya sa service worker. checklist. Opo. Na At saka yun dun nga sa yung card. Opo, yun nga Sa po. kanya yung tao. ibibigay. Opo. Ganon. Kasi po kung kami I-assume magsasabi mo ng lang. pangalan or hindi na magtatanong, maaari pong magkakapalit-palit sa So may sistema para. Opo. Pero nangyayari ba yun? Gusto ko lang malaman. before po. Noon. Opo. Hindi pa masyadong streamlined yung Opo. ano. Sa tingin mo, Ma'am Lance, magkano ang budget? Or sufficient ba yung inyong budget para sa itong mga iba-ibang klaseng therapeutic diet or regular diet ng pasyente? Sa ngayon po kasi, ang range ng service patients na dito sa Metro Manila, Anong ibig sabihin, ma'am, ng service patient? yan po yung Pasyente, in pasyente general? pasyente po na merong discount coming from DSWD. Service patient Opo. ang tawag doon. Opo. Okay. So may referral Mga indigent, Oo. opo. Magre-range po ang kanilang JETA. From ano po ito itong data ko? From Ano? 4 na hospital sa Metro okay. Manila. Oo. 60 pesos po ang range hanggang 150. 60 to Per 150. meal. Per meal. Opo. Malaki-laki rin pala. Kasi sa preso, 50 per day. Magkasakit na lang ikaw, Rod. Oo, naku. Okay. 60 to 150 per meal. Opo. Per bill, Tapos, malaki-laki din. Tapos ano Tapos pa? po sa private patient, 100 pesos to 200 pesos. Magkano ulit? 100 pesos to 200 Pag pesos. private ito. Ito Apo. yung may bayad sa May ward bayad na po. ito o sa Apo. kwarto? Sa Ward. kwarto na yan. Kwarto. Oo. Tapos, Ang mga suite room naman po, 200 to 250 a day. Oo. Kaya po yung medyo may kalayuan yung presyo ng iba kasi 4 na hospital po to, kanya-kanya pong specialty hospital. Ay, oo. Okay. Kaya po ganun ang range. Oo, okay. O sige. So, at least medyo mataas-taas na ngayon ang budget. No? Kung ito yung per meal na na sinabi mo sa sa average sa 4 na hospital. Bago tayo magtuloy dun sa discussion, pwede kong isingit Rod at saka Miss Lance yung phone-in question ni Mia Saison ng San Mateo Rizal. Wala po ako ngayon sa ospital. Ibig sabihin niya siguro hindi siya pasyente. Pwede po ba ako magpagawa ng diet? Opo, pwede naman po. Kahit po sa ang hospital, pwede po kayong magpagawa sa isang nutritionist dietitian. Usually, ang kailangan lang naman po para magpagawa kayo ng ng diet is yung latest laboratory result ninyo, referral ng doctor ninyo, at mas ire-recommend ko na kasama yung mismong naghahanda ng pagkain para pati yun ay mabigyan rin po ng instruction. Kahit hindi siya inpatient or Apo. pasyente. Apo. Ayan, Mia, ha? Pwede mo kayang puntahan si Miss Lance sa National Kidney. Sabihin mo, ikaw yung tumawag sa radyo mo sa nutrition para matulungan kanya kung Okay. Paano naman nag-enjoy ang ating pasyente kung medyo restricted yung diet nila? Paano pa sila mag-enjoy? May pagkakataon po talaga na nakikita namin ng pasyente once na kami nagbumisita sa kanila na puro rasyon ng mga kamag-anak nila yung pagkain. So, pag nandun na po kami, ikikwento po muna namin sa kanila kung bakit ganun yung prescribe ng doktor. Kasi hindi naman po magpre-prescribe ang isang doktor ng isang dieta na hindi tutugma dun sa kalagayan niya. So, i-explain po namin sa kanya kung ano yung diet niya, bakit mahalaga yung diet niya. Tapos, after that, i-explain rin po, kasi usually po sa National Kidney, yung alat talaga ang nirereklamo nila. Nasanay sila sa maalat, tapos biglang walang kidney lasa. naman ang sakit ninyo. Talagang kalaban ng kidney yung mataas ang
salt, Alat, ano? opo. Oo, So, ang pag alat. ganun po, ine-encourage namin sila na gumamit po ng mga natural herbs and spices. Ayun, panimpla. Opo. Oo. Kasi nung unang panahon naman po talaga, wala naman pong mga instant seasoning. Correct. So, yun po yung ine-encourage namin para lalong pang magkaroon ng lasa yung pagkain nila. Tapos, ine-emphasize rin po namin na i-schedule nila yung way ng preparation ng food. Halimbawa po, nagsinigang na sila ng morning Mhm. or nagpaksiw sila ng morning, sa tanghalian, wag ng sinigang kasi parehas na maasim. Mhm. So, pwedeng gumamit sila ng tomato-based na pagkain. Magpasta. Opo. Mm-mm. Or, stir fry na lang sila. Mm. Ganun po. Tapos, So, inaano rin po namin na mag-explore po sila sa mga pag-cut nila or pag-slice nila ng mga vegetables nila or fruit para mas lalong appetizing po yun sa paningin nila. Iba-ibang shape, ano, Apo. parang bata na tinuturuan mo kumain ng gulay. Iba't ibang shape, iba't ibang color, para hindi siya, para mag-enjoy, no? Oo. Okay. So, napakinggan natin si Miss Lance at sa discussion natin na ang dietary service ng ospital ay responsable sa pagbibigay ng masustansya at akmang pagkain para sa mga pasyente. Tinitiyak ng dietary service na naibibigay nito ang tamang dietang prescribe sa bawat pasyente nang naaayon sa kanilang kondisyon para makatulong ito sa kanilang mabilis na paggaling o maiwasan ang paglala ng sakit. Ang pagbibigay ng mataas na kalidad ng serbisyong pang-nutrisyon ng dietary service sa isang ospital ay essential na kabuuang serbisyong pangkalusugan ng isang pagamutan. Maraming salamat sa ating resource person na si Miss Lailani Tabilin Mayola, si Miss Lance, nutritionist dietitian po ng Nutrition and Dietetics Division ng National Kidney and Transplant Institute. Ma'am Lance, yung parting words niyo po. Ang may sasabi ko lang ay maghanda po tayo ng malinis at ligtas na pagkain at kumain lang po ng moderation. Ayun. Tama. Alright, thank you very much, Miss Lance. At eto naman ang 6 na winners of 50 pesos. Uy! 100 na. Naku. 100 na. 100 pasensya Baka po. sabihin nila, Baka may binubulsa ko yun. 100 po. Wala Bakit pong balak si nabawasan Rod. ni Rod, Ano lang po yun? 100 Senyales po. lang po yan. O sige. Dahil medyo kumakalam na rin yung chan. Oo. Yung makasagot rito sa tanong ni Ma'am Bernie, magbigay ng Dalawang po, function. Oo. function ng dietary service. Ang mga sagot, nagbibigay po ng balanse ligtas at kaaya-ayang pagkain ayon sa budget. Nagbibigay ng dietary advice at edukasyon sa pasyente. Nagsasagawa ng research and development at nakikipagtulungan sa ibang departamento ng ospital. Correct. Eto na yung 6 Sige. na winners of 100. Each. Okay? Uy! Palabas to ngayon sa mga sinehan. Hercules. Pangalan niya, Hercules. Hercules Camacho ng sitio Mabunga, Tagbilaran City, Bohol. Oy, Congratulations. Melinda Isabel ng Caloocan City. Si Julie Vega. Artista yun. At artista. Babay na yun, Oo, oh, babay. sige. Baka, Taga saan si Julie? Pareho lang yung pangalan. Malinta Valenzuela. Gary. Halananan ba? Ng Puerto Halananan. Tama ho ba? Puerto Princesa, Palawan. Uy, malayo-layo Okay. rin. Oo. Si Vicky Marcelo ng Manila. Alright. Abad Santos, Manila. Tondo. Oo. At yung pang-anim ay si Vicente Garcia ng Barangay St. Peter, Dasmariñas City, Cavite. Congratulations. Walang po. nanalong taga Maharlika East, Tagaytay. Congratulations at salamat sa inyong pakikinig. At mga kasama, idagdag ko lang po, Ma'am Bernie, no? Na kahit tapos na po ang ating programa kasi patuloy pa rin may mga pumapasok na Opo. text. So pwede pa rin po kayo magpadala ng questions o ng inyong mga katanungan tungkol sa ating episode ngayong hapon. Ang kailangan nyo lang gawin, mga kanutrisyon, i-text lang po inyong mga tanong dito sa numerong ito. 0908-579-607.
0917-859-6898. At kahit wala na po tayo sa ere, abangan po ang reply ng ating production team sa inyong mga tanong. Yan ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Dahil may mga pumapasok pa rin na tanong, ma'am, kahit tapos na po correct. yung programa. Oo. Pero tapos na yung text question. Tapos na yung text question. Pero Ito yung mga katanungan lang nila tungkol sa topic natin ngayon. Kasi hapon. pwede rin nating i-refer sa ating resource person Tama ngayon or yung mga previews. Oo. Ayun. So, mga suki, tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain pong kumukontra sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Thank you po. Thank you. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa DZXL 558